head felt so heavy. May mabigat na bagay rin na nakadagan sa kanyang kanang dibdib. Kinapa niya yun upang alisin, ngunit natigilan siya na maramdaman niyang isa yung malaking braso. Bigla siya napadilat. Napasinghap siya na makita isang ngayong kamay. At hindi lang yun ang nakakapagulat sa kanya. She was Snake. Inalis niya ang kamay na nakapatong sa dibdib niya at bumaliko siya ng bangon. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang lalaking kanyang katabi. Natatakpan ng una na yakap nito ang mukha nito at tanging ang hubad na torso nito ang nakalabas. Natatakpan ng makapal na kumot ang ibabang bahagi ng katawan nito. Hindi totoo ito. Nananaginip lang ako, anya sa sarili. She pinched her arm and felt the pain. She was not dreaming. Natulala siya. Pilit na inaalala ang nangyari ng nagdaang gabi. She was in a masquerade party, Emily's debut celebration. Nakita niya si Hero na may kasayaw na ibang babae at mukhang nag-e-enjoy ito. Uminom siya ng alak dahil sa sama ng loob. Iniwan siya ni Adrian dahil may biglang lalaking nagayang makipagsayaw dito. Ipinagpatuloy niya ang pag-inom nang mawala sa paningin ni si Hero at ang babae. Sinabi niya sa sarili na hindi siya makakapayag na mapunta sa babaeng yun si Hero. Tumayo siya mula sa kinauupuan at hinahanap ito. Wala na siyang maalala pagkatapos. Marahas niyang tinignan ng katabing lalaki. Sino ang lalaking ito? Lasing na lasing siya at hindi niya alam kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Hindi siya makapaniwalang ito na hindi na buo ang pagkakababae niya. Aatungal sana siya na iyak nung mapansin ang maskara nakakalit sa sahig kasama ang mga damit. Ang maskara ni Hero. Napabalik uli siya sa katabi. Kung ganun ay si Hero ito, kahit paano nakadama siya ng relief. Mahal naman pala niya ang lalaking pinagbigyan niya ng sarili nang hindi niya sinasadya. Hero, sambit niya. Aalisin sana niya ang una na nakatakip sa mukha nito, ngunit nag-alala siya na baka magising niya ito. Hindi niya alam kung paano siya haharap dito pagkatapos ang namagitan sa kanila. Inalis na tingin dito at pinakawalang nagbabadyaw mga luha. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. 20 pa lang ako pero hindi na ako virgin. Hindi pa dapat nangyari ito. Kung kailangan panagutan mo ang ginawa mo sa akin, sa ano at sa gusto natin, kailangan natin magpakasal. Hindi na kailanman pinlanong pikutin ito. Wala na siyang balak na mag-asawa ng maaga. Ngunit dahil minamagitan sa kanila ay kailangan niyang pakasalan ito kahit hindi sila magnobyo. Muli niya tinignan ito. Kailangan na niyang gisingin ito upang itanong kung paano nangyari ang lahat dahil wala talaga siyang matandaan. Nang sa gayon ay makaalis na siya sa bahay ng mga ito, nakakahiya kapag nalaman ng mga magulang at kapatid nito na minamagitan sa kanila ni Hero sa mismong bahay ng mga ito. Napatitig siya sa hubad na dibdib nito. He had the most well-formed chest and abs she had ever seen. Sa kabila na nangyari ay may naramdaman siyang munting kilig. Dumako ang mga mata niya sa parting natatakpan ng kumot at napasinghap siya dahil parang may umuumbok doon. Nagtakip siya ng mga mata. Pakiramdam niya ay biglang naging frying pan sa init ng mga pisngi niya. Muntik na siyang mapatalon paalis ng kama nang kumilos ito. Naalis ang unan sa tumatabing sa mukha nito at nahantad sa paningin niya ang mukha nito. Tila humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan nang matantong hindi si Hero ang lalaking katabi niya. Hindi siya nakakilos na parang stroke. Daig pa niya ang nakita si Sadako na lumabas mula sa TV. Umungol ito, gumalaw-galaw at ipinilit-piling nito ang ulo. He winced and rubbed his eyes. Nagmulat ito ng mga mata at tila na bigla nang makita siya. Kumunot noo at siya naman ay nanatiling nakanganga at nanlalaki ang mga mata sa pagkakasindak. How the hell he did the end up it with woman Gonzales? Mula pa lang nung una niyang na-enkwentro ito, wala na itong idinulot sa kanya, kundi disgrasya.
Hindi niya malilimutan kung paano nito sinira ang tsansa niyang mapalapit kay Hiro nang umiksena itong yayain siya ni Hiro sa klinik nung natamaan siya ng bola sa mukha. Ayaw niyang bitawan ang kamay niya kahit pilit niyang nagpupumiglas habang patungo sila sa klinik ng araw ng yun. Ang ikalawang engkwentro nila ay noong nabangga siya nito sa kantin habang may dala siyang tray ng pagkain at tumapon sa kanyang pagkain niya. Ang ikatlo ay nung magkasalubong sila sa hagdan. Pababa siya nito, pababa siya roon at pakyat lang ito. Nang pumunta siya sa kanan upang umasan ito ay humarang ito. Nang gumawi siya sa kaliwa ay humarang din ito. Ang sabi nito ay hindi raw ito sinasadya na harangan ang dinadaanan niya. Dahil sa matinding inis ito, hindi niya napansin ang hinahakbangan niya. Muntik na siyang mahulog sa hagdan kung hindi lang siya nito nahawakan. Nakakainis ito dahil sa kabila ng mga disgrasyang idinudulot ito sa kanya, ay nakukuha pa nitong ngumisi na tila baliwala rito ang galit niya. Bumalik ko sa ito. Anong ginagawa mo dito? Ulat na tanong niya. Ikaw ang dapat kong tanongin. Anong ginawa mo sa akin? She hissed. Ikinalala nito ang paningin sa paligid. Pagkatapos ay pumikit at sinapo ang ulo. You are the woman I made love with last night. Tanong ito ng dumulat. She winced. She wanted to cry. Walang niya ka? You raped me. Dinapot niya ang unan at pinaghampas ito. Rapist! Rapist! Teka, hindi kita ni-rape. Ano ito habang sinasalag ang mga hampas niya. Natigil siya sa paghampas dito nang makita niya nakatingin ito sa gawing dibdib niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita wala na ang nakatakip na kumot sa dibdib niya. Mabilis niyang binitawan ang unan at tinakpan ng kumot ang nahantad na dibdib niya. Bastos, walang iya ka, hayop ka, rapist. Chloe, hindi kita pinersa. I didn't even know it was you. Anong pinagsasabi mo? You got to me and told me you love me and then you kissed me. Ginawa niya yun? Umiling-iling siya. Hindi siya makapaniwala. Sinungaling ka? Hindi ko gagawin ang bagay na yun. I swear, I'm telling the truth. Nakamaskara ka kaya hindi ko alam na ikaw ang babae yun. Bigla siyang napatingin sa maskara ni Hiro sa sahig. Napamulagat siya. Were you wearing that mask? Tanong niya. Sabay turo sa maskarang nakita niyang suot ni Hiro sa party niya ng daan. Yes, pareho kayo ni Hiro na suot ng mask? No, nagkapalit kami ng mask somewhere along the party. Tinignan siya nito na may pagdududa. Wait, napagkamalan mo ba itong si Hiro pagabi? Hindi siya nakasagot. Maring ganun nga ang nangyari. She must have mistaken him for Hiro just because they were wearing the same black suit and mask. Siya talaga ang target mo akitin kagabi? Hindi siya nakakibo. Ikaw ang lumapit sa akin. Hindi mo ba naalala? I was drunk. Wala akong maalala sa nangyari. Wala kang maalala sa mga ginawa mo? Tanong uli nito. Bakit? Ano bang ginawa ko? Don't tell me I drug you inside this room and ask you to make love with me. Sikmat na rito. Nagbabanta ang tingin ibinigay niya rito. I drug you inside this room. You pervert, buliw na. You asked me to make love to you. Patuloy nito. Natahimik siya. Ginawa nga ba niya yun habang lasing siya at iniisip niya si Hiro ito? Sumilay ang pilyong ngiti ng mga labi nito. Sinungaling ka. You're just laughing. Pakiramdam niya ay pulang-pula na ang kanyang mukha. That's the truth, Chloe. It wasn't really my intention to bring you here. Tell you what, I don't usually make love to women with unknown identity. I was also drunk last night. I'm always out of control whenever I'm drunk. I was also drunk. Hindi ko alam ang mga sinabi at ginawa ko pagtatanggol sa sarili. Ganun naman pala. Pareho lang tayong wala sa mga sarili natin kagabi. Kaya walang dapat sisihin sa nangyari.
Sumiksik siya sa headboard ng kama at niyakap ang kanyang mga dibdib. Hindi niya napigilang umiyak. Chloe, I hate you, she yelled at him, crying. Nadisgrasya na naman siya dahil sa lalaking ito. Okay lang sana kung tinamaan na lang uli siya ng bola nito sa mukha o binangga siya at natapon ng pagkain na nandahal dito. Pero higit pa ron na nangyari sa kanya. Ibinalot niya ang sarili sa kumot. Pagkatapos ay bumaba sa kama at dinampot ang mga saplot. Hindi niya nahihintayin pang magsorry ito dahil kahit maging sincere man ito sa paghingi nito ng apology ay hindi naman mababago ang nangyari. Hindi na maibabalik pa ang nawala sa kanya. Mabagal ang pagmuya ni Ruan sa clubhouse sandwich. Nasa school cafeteria siya at mag-isang nagme-merienda. Busy siya sa pag-iisip sa nangyari noong Sabado ng gabi sa party ni Emily. Nakainom man siya ay natatandaan niya ang mahalagang bahagi ng pangyayari ng gabing yun sa pagitan nila ni Chloe. Isinandal niya ang likod ni Chloe sa dingding at pinaglandas ang kamay sa katawan nito habang hinahagkan ito. She was so sweet and she wanted to do more than just kiss her. But he knew it was not right if they did it right there and then. We must stop this. Hanggang kaya ko pang pigilan ang sarili ko, he said, raising his lips to hers. Nang bitawan niya ito ay yumakap dito sa kanya. No, don't stop, pagtutol nito. Are you sure, baby? Yes, this is crazy. I can even see your face. I don't even know who you are. Stop talking and just kiss me. And they continued kissing until they reached the bed. That night was wonderful. Paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang namagitan sa kanya na parang yun ang unang pagkakataon nakipag-liig siya sa isang babae para hindi niya yun makalimut-limutan. Alam niya ang disenteng babae si Chloe. She was innocent when he took her. Kaya naman hindi niya maiwasang makadama ng guilt kahit paano. Nung umiyak ito, bigla ay tila hindi na alam ang gagawin at sasabihin. Nakita niyang pumasok sa pinto ng cafeteria si Chloe. Mag-isa lang ito. Hindi nito kasama ang kaibigan nitong si Adrian. Napahinto ito nang makita siyang nakatingin dito. Tumigas ang anyo nito at tumalim ang mga mata. Inirapan siya nito at pumihit na palabas. Tumayo siya para sundan ito. Ilang araw na ito umiiwas sa kanya. Sa tingin niya ay kailangan nilang mag-usap. Chloe, tanong ng isang pamilyar na tinig mula sa likuran niya. She gritted her teeth. Binilisan niya ang paglalakad. Pero mabilis ang kaagapay ito sa kanya. Chloe, let's talk. Ani ni Ruan. Leave me alone, mariing sabi niya. 4 na araw na ang nakalilipas mula na may naganap sa pagitan nila. 4 na araw na rin siyang nagsisintir at iniiyakan ang nangyari sa kanya. She had always dreamed of her first time to be wonderful. Ngunit nawala niya ang virginity niya sa paraang hindi niya naisip kahit kailan. Naalala pa niya kung paano niya iningatan na lumabas ng mansyon ng mga De Vega. Paglabas niya sa guest room, tuloy-tuloy siya naglakad ng buong ingat sa hallway. Natakot siyang makita siya ni Hero o kahit ni Emily. Pabuti na lang at mukhang tulog pa ang mga ito. Marahil ay dahil sa puyat sa party. Sa ibabang bahay ay kinabahan siya na may makasalubong siyang katulong. Ngumiti ito at inalok pa siyang mag-alusal na ipinagtak niya. Nalaman niya mula rito na hindi lang pala sila ni Ruan ang bisitang natulog sa bahay. May iba pa palang bisitang umukupa ng guest rooms. She felt relieved. Kung nagkataong nalaman ni Hero na may namagitan sa kanila ni Ruan sa mismo bahay nito ay baka gusto niyang mag-suicide sa sobrang kahihiyan. Hindi dapat malaman ni Hero ang nangyari. And with that, kailangan na siguro nila mag-usap ni Ruan. Magkakupunan ang mga ito sa soccer varsity team. Baka masabi ni Ruan kay Hero ang tungkol sa naganap sa kanila. Come on, we need to talk. Pangungulit ito. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ito. Doon tayo sa walang tao. Okay, he held her by the wrist.
Piniksin niya ang braso. Don't touch me. Pilyo ang ngiting sumilay sa mga labi nito. I've done more than just touching you, Chloe. So there's no need to fuss over a simple touch. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa kanyang mukha. Bastos ka, tumingin siya sa paligid. Mabuti na lang at mukhang walang nakarinig sa sinabi nito. Hinila uli siya nito. Hindi na siya nagtakang pumiglas dahil baka kung ano isipin ng mga taong nadaraanan nila. Sumama siya ng mapayapa rito. Dinala siya nito sa likod ng isang gusali. Isinandal siya nito sa pader at tumayo ito sa harapan niya. He looked and acted smugly. Hindi man lang ba ito nag-guilty sa nangyari? Alam nang aware ito na virgin siya nang makuha ito. The only reason why I allowed you to talk to me is because I need to ask you something. Gusto kong iibihin mo ang nangyari. Ayoko may makalam dito, lalo na si Hiro. Naintindihan mo ba? Nailang siya sa klase ng titing ito, ngunit hindi niya pinahalata rito. Don't worry, I don't kiss and tell. Good. Kalimutan na lang natin ang nangyari. It was an accident. Huwag na lang tayo magpasinan. Huwag na tayo mag-usap. Magtulungan tayong hindi magkakilala. I can't do that. Hindi ko pwedeng kalimutan na lang nangyari. Ano sabi mo? Galit na sikbat na rito. I was your first. She gritted her teeth at talagang pinaalala pa nito kung gaano kalaki ang kasalanan nito sa kanya. And I feel responsible for what happened. You do? Sarcastic ang tanong niya. Tumango ito at lumapit ng gusto sa kanya. Niyuko siya nito at inilapit ang mukha sa kanya na ikinalaki ng mga mata niya. Pananagutan ko nangyari. Kaya magmula ngayon, girlfriend na kita. Napamulagad siya. Huh? He held her chin and smiled. We're officially lovers now. She snorted in disbelief. The nerve of this guy. And what made you think na gusto kita maging boyfriend? Tinabing niya kami nito at dinuro ito sa dibdib. Hoy lalaki, hindi porke maraming babae ang nagkakagusto sa'yo, gusto rin kita maging boyfriend, hindi kita type. Kumunot ang noon ito, dahil kay Hiro ka may gusto, ganun ba? Hindi siya nakakibo. Alam nito na may gusto siya kay Hiro? Siya ang dapat na nakasama mo ng gabing yun, right? Inaakala mo, ako siya dahil sa suot ko ang maskara niya, kaya ka lumapit sa akin at sinabihan ako ng I love you. Oh yeah. I remember you called me your hero, but I didn't realize it was actually a me. It was all a mistake. It was an accident. Kaya please, tapusin natin ang usapan ito at huwag mo na akong lalapitan kahit kailan. Umakma siyang aalis na sa pagkakasandal sa pader, ngunit pinigilan siya nito sa balikan. Hiro doesn't like you. Alam ko kung sinong gusto niya. Sino? Isa sa mga cheerleaders ng pep squad. Sino roon? Anong pangalan? Ngumisi ito at umiling-iling. Brotherhood secret. Hindi lang pala ang babaeng nakasayaw ni Hiro sa party ang karibal niya. Pati pala isa sa mga cheerleader ng SCU. Wala naman talaga siyang pag-asa dito. Don't waste your time trying to get his attention because you're not going to win it. Tumalim ang tingin niya dito. Thanks for the encouragement, sarcastic kong sabi niya. You have only two options, Chloe. Is either you go and make yourself look like a fool trying to get Hiro's attention and gain nothing in the end, or hook up with me. I'd rather go and make myself look like a fool than hook up with a jerk like you. Nakaangat ang isang kilay na tiyatin niya rito. Imbis na may insulto ay ngumisi ito. Mabilis siyang kumilos upang makaalis sa pagkakasukol nito bago pa man siya mapigilan ito. Hindi siya sigurado kung seryoso ito sa pag-aalok ng sarili upang maging nobyo niya out of responsibility. Isa lang ang sigurado niya, nunca natatanggapin niya ang alok nito. Ano ngayon kung gwapo ito? Ano ngayon kung may six-packs abs ito na tinitilan ito ng mga kababaihan at marahil ay maraming babae ang magkukumango pang makasama ito sa kama. Ano ngayon kung campus heartthrob ito at malamang na kaingitan siya ng maraming babae sa SCU kapag naging nobyo niya ito? She was a romantic person. Hindi siya tipo na naaaras sa physical traits at kasikatan ng isang lalaki.
Hindi ang tipo ni Juan ang magiging mabuting boyfriend. Besides, she hated him. Habang buhay niya sisisihin ito sa pagkawala sa kanya ng isang bagay na napakahalaga para sa isang babaeng tulad niya. Nagsalubong makakila ni Chloe ng paglabas niya ng classroom ay nakita niya si Juan na nakatayo sa corridor. Ngumiti ito pagkakita sa kanya at kinawayan siya. Nagtinginan sa kanya ang mga kaklase niyang babae na nagkukumpulan sa corridor. Alam niyang nagkumpulan ng mga ito dahil naroon si Juan. Chloe, don't tell me na ikaw ang sadya ni Juan dito, pabulong ng tanong ni Adrian sa kanya. Walang alam ang kaibigan niya sa nangyari sa kanya sa party. Ang sabi na rito ay umuwi na siya kaya siya bigla nawala ng gabing iyon. Pinagalitan pa nga siya nito dahil nag-alala raw ito sa kanya. Ewan ko sa lalaki yan. Siguradong disgrasya na naman ang aabuti ko sa lalaki niya. Sabi niya lang niya sa kaibigan. Babaliwalain sana niya ang presensya ni Juan ngunit tinawag siya nito. Wala siya nagawa kundi hintayin ang paglapit ito. Anong kailangan mo? Formal na tanong niya rito. Come on. Bigla na lang itong hinila ang kamay niya at niyakag siya palayo. Pipigil sana siya ngunit naisip na baka kapag ginawa yun, pagmulat pa ng usapan ng mga kaklase niya, kaya nagpatiano na lang siya rito. Akmang susunod si Adrian na senyasan niya ito para pigilan sa pagsunod. Ayaw niya marinig ito ang sasabihin sa kanya ni Juan. Saan mo ba ako dadalhin? Mataray na tanong niya habang pababa ng hagdan. May ipapakita ko sa iyo. Ano? You will be interested. Huminto sila sa isang parte ng corridor na patungo sa library. Sa di ko layuan ay nakita niya si Hiro na may kausap na babae. Hiro was smiling at the woman. Nangingislap ang mata ng lalaki. That's the woman I was talking about. Wait a minute. I know that woman. Siya yung girlfriend ng team captain ng basketball team. She's Owen's girlfriend. Yeah. Her name is Jenny. Kahit paano nakaramdam siya ng relief. May boyfriend naman pala Hindi naman siguro iiwan ng babaeng yan si Owen. Paano ka nakasisiguro? Ibinalik ng tingin kay Juan. Paano kung iwan ni Jimmy si Owen para kay Hiro? Umilik din siya. Hindi naman siguro siya manunulot ang girlfriend na may girlfriend. What if I tell you that Hiro is actually pursuing Jimmy even if he knew she's taken? Hindi ganyang klaseng lalaki si Hiro pagtatanggol sa lalaki. Sino bang mas close kay Hiro? Ako o ikaw? Excuse me, hindi kayo close friends. Teammates lang kayo. Alam niyang yun dahil marami siyang alam tungkol kay Hiro. At least, mas malapit kami kaysa sa inyong dalawa. Nakakasama ko siya almost everyday. Hindi man kami best buddies, mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Huwag mo siyang siraan sa akin. Hindi ko siya sinisiraan, I swear. I'm telling the truth. Narinig ko sila ni Jiro na nag-uusap. He said, and I quote, I will do everything to convince Jimmy to leave Owen. Unquote. Mukhang type na type talaga ni si Jimmy. Hindi ako naniniwala sa iyo. Gusto bang tulungan kitang mag-imbestiga para mapatunayan ko sa iyo nagsasabi akong totoo? Napatitig siya rito. Hindi naman siguro magtsatsaga ito ng ganon kung gawa-gawa lang ito mga sinasabi. Ibinalik na kay Owen at Jimmy ang tingin. Tingnan mo kung paano tingnan ni Hiro si Jimmy. Halata naman siguro ng type talaga niya si Jimmy. She hated to admit it, but it seemed true. Akin ka na lang kasi, anito sa tapat ng tenga niya. Marahas ang ginawa niyang pagbaling dito. Muntik na maglapat ang mga labi nila nang dahil kay lapit pala nito sa kanya. Tumingin ito sa mata niya at pagkatapos ay bumaba sa mga labi niya ang paningin nito. Napaatras siya ng konti. Amusement was written all over his face. Nakataman siya ng pagkailang pero pinilit niyang itago yun. Bakit ba gusto mo ako maging girlfriend? Mahal mo ba ako? Hindi ito sumagot. Mukhang hindi ito inaasahan ng tanong niya. Hindi mo ako mahal. Alam kong hindi mo ako siseryosohin tulad ng ibang naging girlfriends mo. Kaya kung pwede lang, hayaan mo na ako. Kung ano man yung nangyari sa atin, kalimutan na lang natin pareho. It was an accident. Mukhang hindi nito nagustuhan na sinabi niya. Ikaw pa lang babaeng tumanggi sa akin. Ngumiti siya ng sarkastiko. Well, I'm flattered. Sinamangutan niya ito. Ang yabang mo talaga. Kung magiging tayo, you and me would be a total disaster.
Siguro natigil siya sa pagsasalita nang bigla na lang siyang hapitin ito at hagkan sa mga labi. Hindi siya nakakilos sa pagkabigla. Nang pakawala nito ang mga labi niya, para yung namatanda sa pagkakatitig dito. She swore she saw desire in his eyes. Kumakating ito parang gusto pa siyang hagkan nito. Napalanok siya at napatitig sa mga labi nito. Hindi niya inaasahan ang masarap na sensasyong nararamdaman niya nang halikan siya nito. Saka bakit parang gusto niyang hagkan pa uli siya nito? It was crazy. Nang maisip na nasa loob sila ng eskwelahan, napatingin siya sa paligid. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ni Hiro na nakatayo malapit sa kanila. Nakita nito na hagkan siya ni Ruan. Oops, sorry, I didn't intend to stand here and watch, sabi ni Hiro. Halatang na-amuse at nasupresa ito. Nalampasan na lang sila ito bago pa siya makakuma. Nang makabago ay naisa niya habulin ito at magpaliwanag na wala silang relasyon ni Ruan. Pero bigla rin niya naisip na baka magmukha lang siyang tanga kapag ginawa niya yun. So she was just watching him walk away with a heavy heart. Sa nakita nito ay lalo na naging malabo ang pag-interesan pa siya nito. Hinarap niya si Ruan. Mukhang hinalikan lang siya nito para ipakita kay Hiro na tuluyan na siyang nawala ng pag-asa sa huli. Pinaglalaroan yata siya nito. He must have found it fun seeing her helpless. Siguro ito sa sitwasyon niya. She looked at him with contempt. Masaya ka na? She totally ruined my chance with him. Paninisi niya rito. I didn't ruin anything because you didn't have a chance with him to begin with. Ang sama mo talaga, singhal niya rito. Sa ginawa mo, lalo na kitang kinamumuhian. Huwag ka nang makalapit-lapit pa sa akin kahit kailan. Galit na sabi niya rito, saka niya binarhan ng alis. Ilang saglit ay naramdaman niyang nakaagapi naman ito sa kanya. He was smiling like he did not do anything annoying. Kasasabi ko lang na huwag ka nang lalapit sa akin. Sa sobrang inis at frustration ay napaiyak siya. Natingnan niya ito ay nag-iba expression ng mukha nito. Bigla ito na guilty. Sorry na. Please leave me alone. Hindi kita mapapatawad. Do me a favor by pretending we do not know each other. Ayoko na makita ka pa kahit kailan. Ipinagpatuloy niya ang paglayo. Hindi na ito sumulit pa sa kanya.